Kamusta? Ngayong umaga magsasanay ulit tayo sa wikang Filipino. Ngayon nga pala ay araw ng Sabado at bagamat araw ng Sabado hindi natin kailangan pumunta sa opisina o sa amin dito, hindi namin kailangan pumunta sa klinika ngayong araw sapagkat may bakasyon. Hindi parating mayroong ganito kaya mabuti at magkaroon tayo ng panahon upang makapagpahinga at alam ko ang kasunod nito linggo bukas at ibig sabihin meron tayong isa pang araw na bakasyon. Kaya lang sa sumunod na araw pagkatapos ng linggo, Lunes na ulit at wala na natin ulit bumalik sa clinic. Gayun pa man, nais ko lang ibahagi sa inyo ang ating panahon muna bago yung paksa. Panahon natin ngayon, nakita natin na ang langit kulay bughaw o sa wikang Espanyol celeste at may mga ulap, 3, 4, mga ganyan. Nakita natin mula rito at hindi naman mukhang uulan kaagad. Ngayon ay tag-init at napaka-init nga naman talaga. Dala ko dito ang aking electric fan, ang aking ventilador, ang aking sempuki, ang aking ano pa tawag dito, shanfansi. Shanfansi. At makita natin na bagamat dito mainit, meron naman ding hangin na dumaraan sa labas kasi yung dahon ng puno ng ating kapitbahay. Gumagalaw-galaw. Tingin ko sa kapitbahay talaga natin yun, ano? Kung hindi sa kapitbahay, doon sa katabi na ating kapitbahay iyan. Itong dinaraanan natin, yung nilalakaran. Kaya makikita natin na gumagalaw ang dahon nito at ibig sabihin may hangin. Gayun pa man, mainit. Kaya ang isang bagay na maunawaan din natin, paminsan, bagamat may hangin na dumaraan, yung init ng araw malubha. Tingin ko may kinalaman yan sa UV, ultraviolet. Kaya sapagkat mga ilang mga mag-aaral na nakasuot ng shades, sunglasses, na itanong nyo na ba bakit sila nakasuot ng shades, sunglasses. Itong mga mag-aaral na to, ang sa katunayan yan, sa Amerika sila nag-aaral. Naalala ko lang sila kasi nitong ilang taon na nga ba nakalilipas, yung mga 10 taon mahigit na yon. Nagpunta kami dito sa Stanford University upang doon kumain. Ano gagawin namin? Kasama namin ang aming kaibigan doon at isang bagay na malalaman natin sa pamaraan din nila na pamumuhay roon. Ang pinakamaigi talaga magdala tayo ng pagkain kasi kung kakain tayo sa labas, mapapagasta tayo at saka ang sa katunayan yan, makagagawa tayo ng mga kung ano na kainin sa bahay at higit na mura pa iyon, hindi ba? Kaya talagang marami tayong matututunan sa ating mga kababayan din na nangingibang bansa. Lalo na kung ikaw dito ka sa Pilipinas at iniisip mo na masarap ang buhay nila roon at di sila rin naghihirap, ano? Kasi naalala ko niyan, ngayong mga Pilipino na dahil yung kamag-anak nila naghahanap buhay sa ibang bansa, ang tingin nila maraming pera kasi sa ibang bansa, hindi pa, tapos pinapadala rito, ganon. Ngayon yung mga naghahanap buhay sa ibang bansa, dahil ayaw nila ipaalam na taghirap nga kasi talaga rin sila doon, ginagawa nila ang makakaya nila upang yung mga kamag-anak nila sa Pilipinas may nakukuhang pera pa rin, ganoon. Gayun pa man, unti-unti yan, lalabas din naman kasi ang katotohanan na pag-uwi nila rito, hindi pa rin sapat yung pera, kulang pa rin. Kaya kailangan nilang umalis at gano'n na, naging ganoon na ang sistema. Kasi bakit ko alam? Kasi pag ikaw magigibang bansa ka,
kailangan dumaan dito sa gobyerno, sa ating gobyerno, at kailangan dumaan sa tinatawag nilang um, briefing, training, kung ano na yung nakita nila na nangyayari. Yung nabanggit ko nga, yun nga yung nangyayari yun. Pag alis nila rito, papadala sila ng pera, kaya lang, nais nilang umuwi. Pag uwi nila rito, wala silang naipon, kulang yung pera nila, alis ulit sila. Kaya, doon na lang sila, hindi na sila bumabalik. Bumabalik sila rito, kaya lang alis ulit. Hindi sila makapirme, hindi sila tira rito talaga sa Pilipinas. Yan yung ilan sa mga pinaliwanag sa amin. At saka dahil doon, ang ibig sabihin niya, mag-ipon tayo at pag uwi natin dito, gumawa tayo ng sarili natin negosyo, ganun. Ganun yung kanilang paliwanag. Kaya lang yun nga, ang sabi ko nga, sinulatan ko sila, bakit hindi po natin isama ang bawat miyembro ng pamilya nung aalis upang kasama sila doon sa paliwanag. Kasi kung yung alis lamang ang naroon doon sa meeting o doon sa klase kung saan pinaliwanag yung mga ganitong bagay, hindi maunawaan ng ilang miyembro, ano? Sabihin nila, sinasabi mo lang walang pera dyan, dam-dam pera, mga ganun, di ba? Kaya ang sabi ko, sinulatan ko sa sila, isama po natin yung mga miyembro ng pamilya. Kasi mula roon, malaman natin kung sino ba ang kasama mo sa pamilya mo, no? Kasi baka naman na dinig lang na ikaw ay seaman, na dinig na ikaw ay maraming pera doon sa ibang bansa, dumami na yung pamilya mo. Pati yung kamag-anak mo, sinama mo na lahat-lahat doon. Kaya tuloy talagang wala kayong maiipon. Kaya ang sabi ko, isama po natin yung membro ng kanyang pamilya at matukoy natin kung sino ba talaga yung bahagi ng kanyang pamilya talaga. Ganon. At ang kinainatnan nun, ano nga bang kinainatnan nun? Nagkaroon tayo ng corona. Corona. At dahil doon marami ring mga Pilipino ang hindi ka agad-agad nakaalis kasi kailangan nilang malaman kung sino ba ang kanilang pamilya, sino ba ang bahagi ng kanilang pamilya, at dahil din doon maraming nagalit. May kinangaring marahil ganyan kasi kung umalis ka tapos pagbalik mo saka mo lang nalaman sino ba talaga pamilya mo, baka maisip mo nagsayang tayo ng ilang taon, 5, 10 taon. Saka lang natin nalaman yung ganun pala. Kaya kahit pa paano, tulad nga na nabanggit ko, itong pagtingin natin sa mga bagay-bagay, kung panay negatibo lamang, malulungkot tayo. Gayun pa man, kung alamin natin na may mga bagay din na kailangan ipagpasalamat, mga ganon, kahit pa paano, makita natin na may dahilan din naman pala, no? Na kung bakit nagkaganyan. Gayun pa man, itong mga tao na ang pagkaunawa ko naman kasi hirap talaga rin sila na hirap sila kasi ang dami nilang miyembro sa pamilya. Gayun pa man, kahit alam na nila marami silang miyembro, gumagawa pa rin kasi sila ng gumagawa ng mga miyembro ng pamilya. Kaya lumalaki sila na lumalaki. Ngayon, kung lumalaki kayo na lumalaki, ang kinikita nyo kaunti, paano mo nga mabubuhay ang lahat ng mga yan? Kaya meron tayong mga insidente, mga kaganapan, pangyayari ng pagnanakaw, at ang karaniwang dinadahilan dyan para sa pamilya, kung sino man may sakit, kung sino man mag-aaral, gano'n, hindi ba? Kaya lang yun nga, sa uli niyan, bakit ang dami nyo kasing miyembro sa pamilya nyo? Sino ba talaga ang bahagi ng inyong pamilya? Kung maitukoy nyo ng maayos, maipaliwanag nyo kung sino-sino ba ang mga yan, malaman natin kung sino ang may trabaho. At hindi lamang yung may trabaho na kung ano lang, kailangan natin may trabaho na may napapatawang buwis, sapagkat kung wala tayong naibabahaging buwis, paano na ang mga paaralan na kung saan maraming mag-aaral nag-aaral, at paano na ang ilang mga bagay na kailangan natin dito sa lipunan, di ba? Parating kulang ng pera, wala tayong pambayad sa mga ganyan, di ba? Ganun naman parati ang nagiging reklamo, nagiging daing ng mga tao.
Kaya tuloy, ang tanong nga dyan, bakit ang daming tao na yung sa kanilang mga pamilya, ilan lang ang may hanap buhay na napapatawa ng buwis. Ganoon. Ang alam din natin dyan, idadagdag ko lang, kasi itong mga smuggler terrorist, sabi, kaya nga meron tayo yung bagong batas na 250,000. Kung hindi ka umabot dyan, kahit hindi ka magbayad ng buwis, ayos lang, hindi ba? O kung ganun naman pala, maraming nga talagang hindi magbabayad ng buwis. Kaya lang, ang isang kailangan nating alalahanin din, itong 250,000 na bawat taon, ano, yung kabuang kikitain ng isang manggagawa. Ang isang kailangan natin alalahanin, yung filing sa BIR. Kahit hindi ka kumikita ng higit sa 250,000, kailangan mo ipalam sa BIR na may hanap buhay ka at ganyan lang karaming kinikita mo. Kaya lang marami ang hindi gumagawa niyan, di ba? At ano pa, isa pang idadag ko dyan, yung ginawa rin ng gobyerno na ganyan yan, kasi yung pera na kinikita mo, nais nilang ilaan mo sa SSS, sa Pag-ibig, kasi maraming nakikinabang sa SSS, di ba? Bakit ko alam na maraming nakikinabang dyan? Kasi pumunta ka sa SSS, pila. Pumunta ka sa SSS ng umaga. Naalala ko, pumunta ako doon. Sabi sa akin, dumating ka dito bago ika-6 ng umaga. Ha? Pumunta ako dyan, 30 minuto. 30 minuto bago, ika-6 ng umaga pa. Makita mo, may pila-pila. Tapos, ang gagawin ko lang, registration. Gano'ng katagal? Kalahating araw. Bago ako nakarating doon sa loob. Kasi, yan, sa labas ka muna. Pipila-pila kayo, ano? Tapos, unti-unti, papanik ka na doon sa taas. Papasok ka, tapos papanik-panik ka na sa taas. Ganon. Pag nakarating ka na doon sa pinakaloob niya, maghihintay-hintay ka. Tapos yan, mga kalahating araw inaabot nung gano'n. Kasi marami ang nakikinabang, marami ang gumagamit ng SSS. Kasi nakita nila may dumarating na pera doon sa kanilang pensyon. Kaya pag nakita nila may dumarating na pera, tayo rin, punta na tayo ron. Kaya lang, dahil sa napakarami, matagal tuloy, di ba? Kung maghihintay ka, kung halimbawa, yung nabanggit ko nga, kalahating araw, bago matapos, gising ka ng maaga. Etong sa Pag-ibig naman, kahit paano, kung gagawa ka ng yung MP2, yung tinatawag niya, multipurpose MP investment kasi yan, di ba? Investment 2. Lahat tayo, kailangan tayong magbayad buwan-buwan ng Pag-ibig. Ngayon, kung marami ka pang naiipon, nais mong lumago, may mga tao na inilalaan doon sa Pag-ibig, MP2 yung tawag. At mula roon, maaari kang kumita ng malaki-laki. Ang huling bilang ko nyon, nasa mga 6 hanggang 7% ng hinulog mo bawat buwan. Kaya lang, tulad nga niyan, sa kasalukuyan mukhang wala pa ganun karaming nakikinabang, kaya wala pang maraming may alam na ganoon pala. Kaya tuloy, ang registration higit na mabilis. Mga ano lang yan, wala pang 1 oras. Makapunta ka na roon. Alam ba, ako dito ka lang dito sa Marikina, dito na lang naman sa Graceland, sa Malanday, punta ka lang doon. Kuha ka na application. Tapos yan, maghuhulog ka. Ang isa nga lang kailangan natin alahanin, nakabatay kasi yan doon sa gobyerno, doon sa pamamalakad ng gobyerno. Ngayon, marami nagsabi, gobyerno yan, bakit ka paano ka kikita, hindi ba? Kaya nabanggit ko lang yan kasi yung ilang mga bangko na pinuntahan ko noon din, tinatanong ko kung saan po kayo naglalaan ng pera. Saan po kayo naglalaan ng pera, dyan nila nilalaan daw. Kaya inalam ko nga kung ano ba ang meron dyan, at kahit pa paano, mga nasa ganun kasi, mga 7%, ganun. Ngayon, kung nais mo private, wala kang tiwala sa pamamalakad ng pamahalaan, ayan, yung mga BPI, meron silang mga tinatawag nilang mga plan ahead. Kaya lang, ang plan ahead, 4%, sa kasalukuyan 4% neto interest. Ngayon, pag nahulog ka, ang alam ko, ang pinakamababa, 50,000 ang kailangang ihulog. Pagkatapos niyan, ang
ang pananatili, yung kailangan nakapirme, nasa loob ng bangko, hindi mo gagalawin, 5 taon. 5 taon. Kung nais mo kailangan ng pera, hindi mo magagawa yun, nasa bangko yung pera mo. Kaya tuloy may mga tao na ayaw din iyon, hindi ba? Ngayon, yung 4%, kahit pa paano yun, kung ano man mangyari doon sa bangko, merong insurance kasi ang itong Bangko Sentral ng Pilipinas, no? Kaya kung 500,000 ang insurance, kung yun ang kabuang halaga ng pera mo, isasaoli daw yun sa'yo. Ngayon, kung lumagpas ka na doon sa insurance, maaari ka na mag-isip kung saan mo pa maaring ilagay. Halimbawa, dito nga sa Pag-ibig o saan man na may mataas-taas ang risk, ang panganib, bagamat malaki-laki ang kita. Ganun yung paliwanag dyan. Gayon pa man, kung isipin mo, itong bangko, kung pinagkakatiwalaan mo naman, kung sinuri mo, yung mga tao nila noon na namamahala ng bangko, hindi naman yung mga, kumbaga, yung mga pawaldas, ano? Hindi namang mangyayari yung ganong katakot-takot na bumagsak yung bangko. Kung sinuri mo na maigi at alam mo na yung mga namamalakad ng bangko, hindi naman yung waldas. Kasi meron din talagang mga bangko na, halimbawa, binibili ng ibang bangko, at meron naman din na naalala ko yung sa Health Maintenance Organization, yung HMO, kapag nagkasakit ka, maaari mong gamitin HMO. Kaya lang, buwan-buwan nagbabayad ka nun. May mga ganoon na nagsasara rin. Kasi, halimbawa, yung bawat buwan, yung mga tao, manggagawa, naghuhulog dyan, kaya lang marami na gumamit ng kanilang serbisyo, naubusan ng pondo, naubusan ng pera, magsasara sila, ganon. Diba? Kasi ang paliwanag dyan, maghulog tayo ng pera buwan-buwan kasi hindi naman lahat tayo magkakasakit. Diba? Kaya lang, may mga tao, halimbawa, dahil dito sa panganib ng corona o ano, maraming tao nagpunta sa pagamutan at kailangan gamitin yung card. Ngayon, yung isang kailangan natin ipaliwanag din dyan sa mga HMO, kasi bawat buwan na naghulog ka dyan, hindi yan yung parang investment na hinulog mo tapos maaari mong kunin pagkalipas ng 5 taon. Kasi pag binayaran mo na yan sa bawat buwan, sa kanila na yon. Ganon yung ibig sabihin yon. Ngayon, meron naman na insurance, halimbawa sa bangko mo idaraan sa BPI, kung saan maghulog ka ng pera at yung insurance doon, kung maputulan ka ng kamay o ano man mangyari sa'yo, ibibigay sa'yo yung pera. Kasi itong sa HMO, yung mga ilang mga sakit doon na kailangan mong itanong sa orthopedic surgeon o anumang medical doctor, maaari mong gawin yon at gamitin yung HMO. Kaya lang yung isang nabanggit ko, yung maputulang ka ng kamay, pag naputulang ka lang kamay, saka ka lang makakuha ng pera. May ganoon naman din na insurance. Kaya kailangan mo ilinaw kung ano ba yung kailangan mo. Kung halimbawa, ayan, tulad ng wala kang exercise, tapos kung kumain ka, labis-labis, yung timbang mo, labis-labis, mukhang kailangan mo ng HMO card kasi kung dumating ka sa panahon na 40 taong gulang, mga ganyan, dumarating na yung mga kung ano ng mga nararamdaman kasi, di ba? Hindi mo mabago yung para ng pamumuhay, hindi mo mabawasan yung kinakain mo, tapos wala kang exercise, kung makapaglakad-lakad ka man lang ng 20 minutong tuloy-tuloy, hindi mo rin magawa. Kasi ang paliwanag dyan, hindi nila kasi talaga mabago yung kanilang pamumuhay na eh. Ngayon, kung hindi nila mabago na, kailangan ka nang gumawa ng paraan upang pagsapit ng panahon na dumarating na ako ng mga sakit, at madalas yan, ang paliwanag sa'yo, napakataba mo, o kaya yung timbang mo hindi mo maibaba, mga ganun. Marami kang kinakain na yung matatamis, itong mga soft drinks, di ba? May gumagawa yan, inaaraw-araw pa, di ba? Hindi mo mabago yon. Maghanap ka na ng paraan upang makapagbayad doon sa mga gamot, sa mga pagpapatingin sa mga medical doctor na ipaliliwanag sa iyo kung ano yung kailangan mong gawin na ngayon
karaniwan, yun lang din, babaguhin mo yung lifestyle mo. Kaya lang, hindi mo nga din kasi talaga mabago. Kaya ang gagawin yan, bibili ka na ng bibili ng mga gamot, bibili ka ng kanilang mga kailangan pinabibili sa'yo, ano, at gagasta ka na marami. Kasi hindi mo lang talaga mabago yung lifestyle mo. Ganun yung ilan sa mga makita natin na kung bakit maraming tao ang kinakailangan ng pera, kailangan gumasta ng marami. At tulad nga nung paggasta doon sa HMO card at saka doon sa mga kung ano pang kailangan nilang bayaran. Ganoon. Okay. Ngayon, mukhang 20 minuto na ang nakalilipas. Ihinto na muna natin ito. Salamat sa pakikinig at magsasanay ulit po